Magandang araw mga boss. Dito ako ngayon sa Diego Silang dahil nga sa may nakiusap sa akin na customer na check upin ko daw itong preno niya. Unang-una kasi kung makikita nyo, mataas na itong handbrake niya. E pag ganyan mga boss, automatic yung brake shoe nito malayo na sa brake drum. Kaya ang tendency, pag inapakan mo yung brake pedal mo, mahina na yung preno. Eh babae pa naman itong driver at babiyahe pa naman siya ng malayo. Kaya pinuntahan ko na siya dito sa lugar niya. Okay naman mga boss, hindi naman na masyadong mainit dito sa pwesto ko. Pag ganitong problema mga boss, ang gagawin nyo lang naman, tanggalin nyo itong gulong. Tapos, dapat nakababa yung handbrake, tsaka nyo ngayon paluin itong brake drum para makalugyan at madali mo siyang matanggal. Pag medyo masikip, syempre, gamit ka ng ball hammer mo, paluin mo lang palabas itong brake drum. Ganun lang siya kadali mga boss. Pero kung matindi yung kapit ng brake drum, pwede kang maglagay ng 2 bolt na number 12 para maitulak niya palabas itong brake drum pag hinigpitan mo yung bolt. At kung makikita nyo, makapal pa itong brake shoe. Kailangan lang yan i-adjust. Pero bago kayo mag-adjust, syempre, linisan nyo muna itong brake shoe, pati itong backplate niya. Nakita nyo, di ba? Masyado nang marumi itong preno ni customer. Kaya ang nangyayari, pag inapakan niya nga yung brake pedal, mahina na yung preno niya. Bukod dun, pag hinilan niya pa yung handbrake, mataas na rin. Dahil nga sa kailangan na talagang i-adjust itong brake shoe niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pati itong brake drum niya, grabe rin yung dumi, di ba? Alam niyo mga boss, kaya binagalang ko yung paggawa nitong video. Hindi ko siya masyadong pinas-forward dahil nga sa gaya ng ganitong pangyayari, bigla kang may lakad tapos ganitong klase yung sasakyan mo. O, hindi pwede namang panoorin mo lang itong video tapos ikaw na yung mag-adjust ng preno mo dito sa likuran. Kung ganyan na ganyan yung problema. Gaya nga ng sinabi ko, bago ka mag-adjust ng preno, syempre, linisan mo muna yan. Kasi ang magiging problema, halimbawa, bakapal pa yung brake shoe mo, tapos in-adjust mo na lang basta, tsaka mo ilagay yung brake drum. Ang pwedeng mangyari doon dahil sa madumi yung preno mo, pwedeng madamage yung brake drum. O kaya, mabilis mapudpud yung brake shoe. Kaya nga minsan sa video ko may ginagawa ako, di ba? Paghugot ko ng brake drum, meron siyang gumuguhit o kaya lumalalim, ganun. Siyempre, kailangan nyo talagang linisan yung brake shoe. Lilihain nyo lang naman yun para yung tumigas sa ibabaw ng brake shoe, matanggal. Kasi pag hindi natanggal yung tumigas sa ibabaw ng brake shoe, minsan pag nagpreno kayo, slide madulas. Kasi nga masyado nang matigas yung nandito sa ibabaw ng brake shoe nyo. Kaya ang ginagawa ko talaga dyan, tinatanggal ko siya sa pamamagitan nga nitong liha na kung tawagin nga yan, brake cleaning and adjustment. Siyempre, after mo linisan yung brake shoe, kung kailangan mong mag-adjust, mag-a-adjust ka. 90% naman, pag naglinis ka ng brake shoe, kailangan mo talagang mag-adjust Siyempre naman, para magkaroon ng pagbabago, yung preno mo. At sa paglilinis naman ng preno mga bossing, kung wala naman kayong budget para dito sa brake cleaner, pwede namang hanginan nyo lang. Kung wala kayong panghangin, pwedeng gamitan nyo siya ng paintbrush, punas-punasan nyo na lang para matanggal yung kumapit na alikabok after nyo siyang maliha. Ganun lang na pamamaraan, okay na yun. Ito mga boss, uulitin ko lang, sinadya ko talagang bagalan itong paggawa ng video, hindi nakapass forward yan, para mas lalong maintindihan nung gustong mag-DIY ng sasakyan niya. Ayun mga boss, inlapit ko na itong camera para mag-adjust na ako ng preno. Ayan yung brake adjuster niya mga boss, pipihitin ko yung meron siyang ipin-ipin, pipihitin yun ngayon ng flat screw pataas para yung brake shoe nyo, bubuka siya. Pero sa pag-adjust na gagawin nyo, huwag naman sobra sa higpit. Pero kung medyo maluwag pa at kulang pa naman yung pagkaka-adjust mo, gaya niyan mga boss, may kalug pa, maluwag pa itong brake drum, tanggalin mo tapos mag-adjust ka ulit. Pwede yun. Basta lagi nyo lang tatandaan, sa pag-adjust nyo ng brake shoe, huwag naman sobra-sobra na hindi nyo na maikot itong brake drum. Pwedeng manikit yun pag ganun. Kaya pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay itong brake drum. Sasalpak nyo lang naman itong brake drum mga boss. Ayan isisentro nyo siya sa stud tapos itulak nyo itong brake drum. Tsaka nyo ngayon pihitin itong brake drum mo. Pag okay na yung pagkaka-adjust mo ng preno, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga bossing, yung last part ng video ko na yung sa high ace na low power, bukas ko na lang ipopost kasi hindi ko pa siya nagawa. Medyo mahaba-haba din kasi yung paliwanag dun mga bossing
kinulang na ako sa oras kung gagawin ko pa yun. Itong sa preno mga boss, madali lang ipaliwanag ito sa mga taong matatalino siyempre. Alam niyo kaya ako naman nasasabing matatalino yung viewers ko. Kasi minsan magtataka ako, may magko-comment Tatanggalin ko lang yung brake drum, lagyan ko pa daw ng 2 volt na number 12 para ayun daw ang tama. Kung mapapano ko lang naman siya ng kaunti, tapos matatanggal na yung brake drum, ba't papagurin ko pa yung sarili ko para maglagay ng 2 volt? Ang hirap kasi minsan yung nakapanood lang ng kaunti, kala niya, ayun na talaga yung laging gagawin Hindi. Gagawin mo lang yun, halimbawa, kumapit talaga yung brake drum, nag-stack up siya. Na pag pinalo mo nga yung brake drum ng ball hammer mo, talagang yung brake drum, kapit na kapit. O, lagyan mo siya ng 2 volt na number 12. Pero kung pagpalo mo, biglang luluwag kagad yung brake drum, matatanggal mo. O kaya, kaunting palo mo lang para lumabas yung brake drum, matatanggal mo. Ba't naman maglalagay ka pa ng number 12 na volt, pihitin mo pa yun? Gagamit ka rin naman ng common sense, hindi yung may masabi ka lang. Kaya ako nasasabi, yung mga talagang nanonood sa akin, matalino. Pero yung magko-comment ka na kailangan lagyan ko ng 2 volt na number 12 para tanggalin ko yung brake drum. Ano ba naman yan? Ano yun? Patagalin ko pa? Gaya nito mga boss, tanggalin ko na itong gulong. Tapos, isunod ko sa tatanggalin itong brake drum. Paluin ko lang ball hammer yan. Nakita nyo, di ba? Kumakalog yung brake drum. Tapos paluin ko palabas itong brake drum. Kita nyo, ang hina-hina pa ng palo ko niyan pero lumalabas yung brake drum. Dahan-dahan. Yan ba naman, sasalpakan ko pa ba naman yan ng number 12 na volt? Para lang masabi na tama yung ginagawa mo. Yan. Diyan ko ngayon nasasabi na karamihan sa mga viewers ko matatalino. Kapag may pumasok na mga ganong comment, alam na. Kunin ko na nga yung panghangin ko mga boss para mabughan ko na itong brake shoe. At kung makikita niyo mga boss, kapal na dumi yan. Talagang medyo kulang na si Badam sa maintenance ng sasakyan niya. Or siguro madalas sa biyahe ito sa malayo pag ganyang karumi. Dito sa video mga boss, akala nyo manipis lang yung alikabok niyan. Nako, dito sa actual, makapal yung alikabok na lumabas dyan. Hindi naman actually lahat yan alikabok. Yung iba dyan, yung pinagpudpuran nitong brake shoe niya. Kaya nga yung brake shoe numinipis, tapos yung preno mo, di ba lumalalim, pati yung handbrake tumataas. Dahil nga sa itong brake shoe, numinipis siya or nababawasan siya. Ganun. At sa pagliha naman mga boss, nakita nyo kung paano ko yung ginagawa. Kung sakaling kayo mag-DIY ng sasakyan nyo, di ba? Napakadali lang. Tapos hanginan nyo siya ulit. Sabi ko nga, kung wala kayong panghangin, kahit yung paintbrush lang para matanggal nyo lang yung kumapit na alikabok dito sa brake shoe at yung mga kalawang dyan. Pwede na yun. Kung meron kang brake cleaner, gaya itong ginagamit ko, pwede isprayan nyo yan. Para kung may malagkit na kumapit dito sa brake shoe o kaya meron siyang basa ng langis, mawash out nitong brake cleaner. At pag okay na yung pagkakalinis mo dito sa brake shoe, ibig kong sabihin sa pagkaka-spray mo nga nitong brake cleaner, o dito ka naman ngayon sa brake drum, hanginan mo ulit yan mga bossing para yung mga alikabok muna dito sa brake drum mo matanggal. Ayan o di ba? Talaga masyadong marumi itong preno ni customer. Pag wala na yung alikabok niyan, pati yung kalawang, gamit ka ngayon ng sandpaper, liyahin mo itong brake drum para kahit papaano kung meron mang matalas dito sa brake drum na pwedeng gumasgas sa brake shoe mo, pwedeng matanggal siya or mapakinis mo na lang. Kaya lang mga boss, naubusan ako ng brake cleaner dahil nga sa nung ginawa ko rin yung harapang preno ni customer, grabe din ang dumi nun. Kaya hindi ko na namalayan, naubusan na pala ako ng brake cleaner. Pero okay lang naman yun, meron namang basahan Pupunasan ko na lang yan. Pinatunayan ko lang sa inyo na pwede naman kayong maglinis ng preno kahit na walang brake cleaner. At dahil sa okay na ako dyan, ilapit ko na itong camera. Tapos, i-ready ko na yung flat screw. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin, i-adjust ko na itong preno ni customer. Ayun yung brake adjuster mga boss, pipihitin nyo yan pataas yung iping niya. Siguraduhin nyo lang na yung pagkaka-adjust nyo sa kabilang side, pati dito, ay parehas sila. Hindi pwedeng sa kabilang side, mahigpit ang pagkaka-adjust mo, dito naman maluwag. Hindi pwede yung ganong klaseng pag-adjust. Sabi ko nga, hindi mo man makuha yung 100% na tamang pag-adjust ng preno, napaka-importante na balance lang yung pagkaka-adjust mo. Pag inikot mo yung brake drum sa kabilang side, ramdam mo naman kung kapit yun or hindi di ba?
Dapat medyo freewheeling siya. Ganon din dito sa kabilang side. Medyo freewheeling din. Tandaan nyo mga boss na sa paggawa ko nitong preno or sa pag-adjust at paglinis na ginawa ko, hindi ko na masyadong pinas-forward yan para mas maintindihan nyo. Dahil nga sa ang nasa ko, yung ganitong pag-adjust ng preno, lalo na basic lang naman, kayo din gumawa para hindi na kayo mapagastos. Pwede kasing mapunta kayo kay Boy Palit, Kuya Mando, Kuya Rugas, na ang magiging hatol nila, ABS na naman o kaya Brake Master, samantalang linis preno lang yan tapos adjust. Hindi naman ako nagbibintang, kaya lang marami akong ganyang video na ganyan ang mga naging hatol. Tama na nga, baka mamaya may masakta na naman. Kahit na hindi ko pa naman yan pangalanan, may umaamin. Check ko na nga itong handbrake niya kung okay na ito mga bossing. Yun, okay na ito mga bossing. Kaya kung handbrake lang at mag-a-adjust ng preno, kayo na yung gumawa. Muli, sana may natutunan kayo at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!